ay nagkaroon ng isang karim-marim na pangitain. Ang sangre na anak ng Adamya, ang susunod na malalagutan ng hinina. Kinalulugdan ko makaharap ng ayo'y mga itinuturing na taksil ng sapiro. Kinasusuklamang kong mga sangre. Inagaw nilang kapangyarihan na dapat para sa aking angkan. Ito ba talaga ang iyong silbi sa Encantadia? Ang magdulot ng kaguluhan? Hindi ka ba nagsasawa na kahit saang panig ka magpunta ay walang nais na makasama ka? Lalabanan ko ang pangitain ni Mitena. Kung si Terra ay naririto, patunay lamang na kaya nating baguhin ang anumang makita ng mata ni Mitena. Tulungan mo kami mga tunay na sapirian at tuturing ka naming bathala. Kailangan mapaslang ang Hara. Mahihirapan kayong paslangin ngayon si Armea, ngunit hindi ang Rama ng Sapiro. May mga laban na hindi dapat paghatian at may mga pasya na kailangan mong akuin. Ipangako mo sa akin na hindi ka matitinag, na pangangalagaan mo ang iyong sarili, lalo na ang ating ata. Pinapangako ko, ngunit ipangako mo rin sa akin na hindi mo hahayaan na may masamang mangyari sa'yo. Bakit ba nagkaroon pa ako ng ganitong kakayahan? Kung puro kasumpa-sumpa lang ang aking nakikita. Kasalanan ito ng aking nakaraan. Ikaw ang dapat sumpain aking amang meme. Tanggapin mo ang iyong gantimpala. May panakalayaan. Naroon ang kasagutan upang matupad ang iyong hiling na makapunta sa Devas. 3 alitudtunin patungong Devas. Makapagbigay gabay sa Encantadia. Hilumi ng pinakamalaking sugat na naidulot sa iyong kapwa. Ito ay ang sakit na naitulot ko sa aking anak. Ang sangre na anak ng Adamya, ang susunod na malalagutan ng hinina. Ano tila't nag-iensayo kang mag-isa, Adamus? Nais ko lamang maging handa sa anumang maaaring mangyari. Huwag kang mangamba, Adamus. Sa sandaling mahanap ni Rikit ang kuta ni Gargan, tayo na mismo ang susugod at papaslang sa kanya. Hindi ka namin pababayaan mag-isa, Adamus. Pangako yan. Ako'y nangangako, Albe. Pangako. Inaamin ko nakaramdam ako ng pangamba. Ngunit hindi ko maaaring pangunahan ito ng takot. Mga paslit pa lamang tayo, Flamara. Sinanay na tayo maging handa para sa ating tungkulin maging tagapangalaga ng mga brilyante. Kaya kahit anong mangyari, handa ako gawin ang lahat, maging ibuwis ang aking buhay para lamang sa Encantadia.
Pinunong Tabon. Nakakatiyak ka ba na ligtas tayo dito? Bakit? Natatakot ka ba kay Bathala Gargan? At ano ang dapat ninyong ikatakot? Unless nilalansi lang tayo ng dalawang ito at narito lamang upang mag-spy. Hindi ko maunawaan ang iyong mga salita. Ngunit buo ang aming loob sa pagbibigay ng aming pananampalataya kay Bathala Gargan. Na aking gagantimpalaan. Kaya't ipinapangako ko sa iyo, Tabon. Hindi lamang ang sapiro ang aking ibibigay sa iyo, kundi maging ang ulo ng iyong hara at rama. Avisala Eshma, Panginoon. Magdagdag pa kayo ng paskil roon at maganda na rin kayo ng ating kampo. Bukas na natin ipagpapatuloy ang paghahanap kay Tabon. Itabi niyo yung mga yan. Magagamit pa natin yun sa ating paglilibot. Susunod, Rama. Rama, sa dami na nating pinuntahan, wala ni isa nakakita kay Tabon. Marahil ay nagpakalayo-layo na ito at naglungga sa kuweba. Hindi kaya. Dinain na siya ng malaking higanting pasneya. Kung nasan man siya ngayon, ay hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya natatagpuan. Lalo at ang kaligtasan ng ating hara ang nakasalalay. Esta Sektu! Kana Krishna! Hindi namin nais kitilin ang iyong buhay. Kaya sumama ka na lamang sa amin. Ikaw lamang ang aming pakay. Pagsubukan ang aking pasensya. Kung hindi, kikitilin ko ang iyong buhay. Nararamdaman ko ang lupa. May paparating. Ang pantas ng Balaak. Siya ang tumulong sa amin upang maibalik ang iyong Evetres sa iyong katawan, Terra. At ano ang iyong ginagawa rito, pantas ng Balaak? Kayo daw po ang tumulong para makabalik ako sa katawan ko. Avisala Eshma. Kinagagal ako makatulong. Dahil karapat dapat ang mga kasamaan mong sangre. Sa aking kaalaman. Ngunit ano ang iyong pakay? Pumarito at lumisan ng Balaak. Muling nagbalik ng Encantadia, Mehmet. Nais kong makita ang aking anak. Si Mitena.